Good day mga idol. May nagtanong sa akin kung paano daw magpalit ng thermal fuse ng electric fan. Bali, ang gagawin ko dito, hindi ako magpapalit ng thermal fuse. Ganito kasi yung itsura niya, kaya di ako nagpalit ng thermal fuse dito sa may pinakaloob. Yan. Kasi kapag nagpalit ako dito at hinalaungkat ko tong dito sa may pinakailalim niya, panigurado may may mapuputol akong coil kasi ganito yung itsura niya compared dun sa mga ibang pinapalit ako ng thermal fuse. Pero ako, ginagawa ko talaga, dito talaga ako nagpapalit ng thermal fuse sa may pinakaloob. Kaya lang, ganito yung itsura niya. Kaya ang ginawa ko, nag-bypass ako, pero bypass na may thermal fuse. Bali yung thermal fuse na nilagay ko ay nandito. Kung makikita nyo, ayun yung thermal fuse. Yan. Nandito sa may gilid. Yan, ayun o. Dito siya, kita. Yan, yung thermal fuse. Tapos, ang ginawa ko, yung dalawang paa niya, nilagyan ko siya ng wire. Kulay yellow, saka kulay green. Tapos, ganito muna gagawin natin. Tapos, ito yung yung linya ng capacitor niya na galing sa motor. Yan. Bali, gagamit tayo dyan ng yung tester. Set natin siya sa ohms. Yan. Tapos, ito yung mga speed niya. Yung wire na galing common, ito, yung white, ito yung pinaka-common niya. Ang ginawa ko, pinutol ko na kasi hindi naman tayo magpapalit ng thermal fuse dito. Tapos, ito yung mga speed niya. Speed 1, 2, and 3. So, dito tayo sa kulay gray muna. Tetestingin natin to. Tapos, dito sa may linya ng capacitor na galing sa motor. Kung ano yung pinakamataas na resistance dito sa dalawa, doon natin ikakabit yung isang paa ng thermal fuse. So, dito meron siyang 884 ohms. Dito sa kabila, ay meron siyang 422. So, ang pinakamataas ay 820 something. So, dito natin siya ilalagay. Kaya natin ilalagay yung isang paa ng thermal fuse sa may pinakamataas na resistance dito sa dalawa ay dahil para yung ikot ng electric fan natin ay pakanan, hindi pakaliwa. So, dito natin ilalagay yung isang paa ng thermal fuse. Itong kulay yellow natin. So, sa inyo kahit ano kulay, pwede naman. Pero ako dito sa kulay yellow. Kasi kapag pakaliwa yung ikot ng electric fan natin, yung buga ng hangin ay nasa likod, wala sa harap. Tapos, itong capacitor natin, yung isang linya nito, dito rin natin ikakabit. So, bali, tatlo na siya dito. Yan, tatlo. Isa, nagaling sa motor, yung isa sa paa ng fuse, tapos itong isa, yung galing sa capacitor. Tapos, itong isa, syempre dito na siya. Dalawa lang sila dito. So, ganyan lang mga idol. Tapos, itong isang paa ng thermal fuse, dito natin siya ikakabit sa isang plug. Na galing sa plug. Sa line 1 o line 2. Tapos, itong isang line ng plug ay dito natin sa mga speed So, ito na lang, dito na lang sa kulay gray. Yan. So, ganyan lang kadali mga idol. Ngayon, paliwanag pa natin ng maayos. Bale, hindi ako nagpapalit dito ng thermal fuse kasi ganito nga itsura. Ang ginawa ko, nag-bypass ako pero may nakalagay na thermal fuse. So, ito nga yung thermal fuse na yon. Tapos, yung dalawang paa niya, nilagyan ko ng dalawang wire, kulay yellow, saka kulay green. Yung isang paa ng thermal fuse, nilagay ko siya dito. Dinugtong natin siya dito sa isang linya ng capacitor na galing sa motor. Yan. Ang tawag doon ay starting capacitor. Dito natin siya nilagay. Kasi mas mataas siya. Kasi kapag mas mababa na resistance natin siya nilagay, ang magiging ikot ng electric pan natin ay nasa likod.
yung buga ng hangin wala sa harap. So dito na natin nilagay. Tapos yung isang linya ng capacitor dito. Bali tatlo na siya. Tapos yung linya ng capacitor dito syempre. Tapos yung isang paa ng thermal fuse, dinugtong natin dito sa isang line ng plug. Tapos yung isang line ng plug ay mapupunta dapat sa switch. So wala tayong switch ngayon, sample lang to. Bali nilagay natin, dinugtong natin yung isang line ng plug dito sa isang speed ng electric fan. So ngayon, i-tape muna natin to bago natin i-testingin. Bali temporary tape lang yung gagawin natin. So ganyan lang naman kadali mga idol. Pero sa inyo, depende naman sa inyo kung doon kayo maglalagay ng thermal fuse. Kasi kapag ako, alam kong delikado, alam kong may malalagot na coil o mga malulutong na yung coil, hindi ko na binubuksan yung pinaka loob nun. Bali, ganito yung ginagawa ko, binabypass ko pero may thermal fuse na nakalagay, kaya safe pa rin to. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, kapag no power, tapos yung fuse ang sira, ang ginagawa nila, hindi na nila nilalagyan ng fuse. Binabypass lang nila. So, sobrang delikado yung mga idol. Kasi kapag nag-overheat yung natin, electric fan, maaaring mag-cause ng yun, ng sunog. Kaya, safety first pa rin dapat tayo. Yan. Okay na mga idol. Yan na tape na natin ng temporary. Tapos ngayon papaanda rin natin. Tapos ito, nilagay natin to para makita nyo na pakanan yung ikot. Ayun mga idol, pakanan yung ikot. Makikita nyo? Yan, pakanan, no? So, ganun lang yung mga idol. Sana naintindihan nyo yung paliwanag ko. Sana malinaw sa pagkakaintindi nyo. At kung malabo pa rin sa pagkakaintindi nyo mga idol, ulitin nyo lang yung video at maintindihan nyo rin mga idol. Kasi sobrang laking tulong na itong pagbabypass natin na may nakalagay na thermal fuse. So, hanggang dito na yung video natin mga idol. At sana may natutunan kayo. Please like and share at subscribe na rin kayo mga idol. Maraming salamat.